kahit nasa bahay tayo, yung nagkakameron pa rin tayo ng oil accumulation sa ating balat. Kasi we still perspire. Especially sa bahay, kung halimbawa, hindi naman lahat ng parte ng ating bahay air condition, sobrang init kung mapapansin ninyo. And that alone can cause too much oiliness on our skin, no? So yung too much oiliness natin, kailangan i-address din natin yan. We need to do our regular cleaning pa rin kahit nasa bahay tayo. Basta importante, we still keep our skin clean and hydrated. Hindi necessarily kailangan natin magsuot ng sunscreen kung nasa loob lang tayo ng bahay, no? So, say for example, in the morning, you can do your normal cleansing routine. Whatever is suitable for you as long as it is hypoallergenic, okay, and walang masyadong fragrance, non-comedogenic. So, these are the things that we look for a cleanser. Yung walang masyadong maiiwan sa balat mo. The basic and the essence of cleaning your skin is just cleaning your skin. Okay. Dapat maiwan yung skin mo na nothing is on your skin after. Don't forget to moisturize. Kala ng iba, when they have oily skin, they don't need to moisturize. No? Moisture is water content. Oil is oil. Oil is sebum. Refined look. Kasi minsan napapagkamalan yung enlarged pores na dahil sa pinagpeklatan ng tigihawat nung araw, akala nila is simpleng pores po yon. Actually, yun po yung mga enlarged pores dahil nagkameron sila ng pitted scars, no? Which is kailangan po ng treatment noon. Pero yung mga malaki lang talaga ang pores dahil very oily ang balat, actually, ang mga products that contains alpha-hydroxy acids or glycolic acids can actually minimize the pores. Oo, nakaka-open po yun ang pores. No? Lalo na, it's nice to do that bago matulog sa gabi. No? Yes, kasi mas maganda tayong natutulog na malinis ang ating balat. And then, steaming or yung maliligo tayo ng medyo maligamgam na tubig, and that really opens the pores, and then sana meron tayong magandang cleanser to cleanse the skin para maalis natin yung mga excess oil. And then maganda, i-close mo yung skin mo, okay? I-close mo yung pores mo ng cold shower naman. Isang malamig na cold. Yes. So you close the pores by doing that. And then, immediately, while your skin is still moist, that's the best time you apply your moisturizers and your lotions to trap the moisture. Ang impression kasi ng nating lahat, pagka finer ang pores, pagka maliliit po yung pores, mas smoother tingnan yung skin. Ngayon, nauso kasi ngayon yung mga no makeup look. So, yung dewy look or yung glassy skin look is actually it's a creation na ang skin mo ay mukhang parang kalalabas mo lang ng shower. It's a healthy skin appearance. Yun yung glassy skin look, no? To have a glassy skin look, you need yung mga hyaluronic acid-based moisturizers. Hyaluronic draws in moisture, no? So nagmumukha ka ngayon laging dewy or basa-basa yung skin. Especially yung may mga matataas ang content ng peroxide, very damaging talaga yan sa scalp, no? Kung may allergic reaction tayo sa scalp, we need something like topical corticosteroids, no? That is an anti-inflammatory preparations. Maganda po yan dun sa mga may irritated scalp due to yung mga nagpakulay, mga nagpa-hair treatment, yung mga nagpa-riband-riband, no? Na nasunog-sunog yung anit, no? Maganda po yan. But, of course, titingnan din po natin kung may sugat na. Kasi kung may sugat, kinakailangan naman natin ng isang antibacterial preparation. Yung mga pinanganak na half Spanish, na alam mo yung meron talagang freckles, no? Yun po kasi genetic. That's the natural characteristic of our skin, kaya ganon, no? Pero yung mga lumabas ng post-pregnancy, that is a hormonal case ng PCOS, no? Yes, opo, dahil nagkameron siya ng
hormonal changes, no, during her pregnancy. Ngayon, meron pong mga products that could lighten, no? Products that contains alpha-arbutin. Okay? Pwede po yun. Actually, pagka po yung mga may hydroquinone, kinakailangan po i-supervised by a dermatologist. Diferensya po yan sa fibrosis ng ating balat, no? Yung production ng collagen and elastin fibers, no? Dahil nag-gain ka ng weight tapos pumayat ka, that can easily cause stretch marks, no? Pero kung sa edad po na bata pa, 14 years old, sometimes po hindi ho lagi, but sometimes nakaka-recover po yung ganyang skin. Ang mga po pwede po nating gamitin dyan ay mga lotions that contains cocoa butter. Nakakatulong po yun. Yung area na nilalagyan mo ng cocoa butter, it encourages the skin to produce better collagen and elastin fibers para po yung makarecover yung pagkaka-stretch po nung skin at mawala yung stray or yung mga guhit-guhit. The best skincare is still food. Food na rich in vitamin C, food na rich in antioxidants, kagaya po ng mga berries, napakaganda po sa skin. Malaking tulong talaga ang diet sa ating skin, napakalaking tulong. Manggagaling kasi ang magagandang micronutrients, especially antioxidants sa mga green and leafy vegetables. And sa mga fruits naman, yung mga makukulay na prutas, no, kagaya nga ng mga oranges, pineapple, ang ganda rin sa skin. Yung gulay na cucumber, ang ganda rin po yan on skin. Ang ganda. Lemon, ang ganda po ng effect niyan sa skin, no? And even ang lemon can also be a very, very good na pang-cleanse po ng buhok. Pagka ang buhok ay marami ng build-up, kalalagay natin ng mga hair care products, no? Yung lemon juice is napakagandang clarifying for the hair. The outlook has to be kept in a positive way.